Good morning mga kababayan. So ngayong araw na ito ay ang aming pinakaabangan. So makakabili na tayo ng bigas. Araw ng sahod. Pero parang papasok lang ng ano tong isa oh. Papasok ng bangko. Bangko. Bangko ba? Hold up to, hold up. So tara. Alamin natin kung magkano yung sasahurin natin ngayong buwan na ito. So let's go! Dalawa wala pang hilamos. Diretso na sa ano, Family Mart para makakuha ng pera kasi doon kami mag withdraw. May ano kasi doon, may ang tawag doon pre, yung ATM machine. ATM machine ba yan? Doon sa Family Mart, tapos diretso na din padala. So excited yung dalawa. Wala pang hilamos. Wala pang Excited. sobrang excited. Hindi ako excited. Pero baka hindi natin alam, nandun na si Franz. Baka din na madaling araw sila. Doon na natulog sa labas. Natulog sa labas. Ay, grabe ang lamig pala. Tara. Ayan, tapos na kami dito sa sa Family Mart na naka-withdraw na. So, makakabili na tayo ng bigas at nakapagpadala na rin tayo. So, okay na. Uwi na tayo. Kasi sa linggo pa kami mamimili ng ng grocery. So, bumili lang muna ako ng itlog pang agahan ngayon at saka pang baon sa trabaho. So, let's go. Alamin natin kung magkano yung sahod natin. So mga kababayan, yung next stop natin is bibili ng bigas. Para may masaing na. Kasi nakakahiya na kina Franz at Bam. Lang tayo ng bigas sa kanila. Inaantay nga natin yung pera natin sa sahod. Ngayon may sahod na. Kaya diretso na agad bili na ng bigas. Para makapagbayad na sa kanila. So buti na lang, mababait yung kasama natin dito sa Japan. So makakahiram tayo ng mga bigas kung wala na. O ganun lang naman, tulungan lang kaming tatlo dito para makasurvive, di ba? Kasi kami lang din naman yung andito. Kami lang yung nagtutulungan. Kaya tara, bili na tayo. Dito na ako bibili sa Balor. Kasi bukas mamamalingke din naman kami ni na Boss Peter, bibili ng mga isda. Doon na rin ako bibili ng siguro 10 kilo. Ngayon 5 kilo lang muna. 5 kilo lang na bigas yung bibili natin. Tara. Meanwhile, Okay na mga kababayan, nakabili na tayo ng bigas. Tapos bumili na rin ako nung uulamin natin ngayon. At para bukas ng umaga. Para may makain din tayo, di ba? Kasi bukas pa nga kami mamimili ng ng maramihan, yung bultuhan na bili. Bibili kami ng isda dun sa mama ni Peter banda, ni Boss Peter. Kaya ngayon, ito na lang muna. Tapos yung bigas, 5 kilos lang muna. Ang mahal. Magpo 4,000 yung bigas nila dito. So, hindi lang ako nakadala ng yung eco bag. Kung andito yung asawa ko, papagalitan na naman ako. So,
tara, uwi na tayo kasi papasok pa tayo ng trabaho ngayon. Let's go! 2,000 years later. So ayan mga kababayan, andito na tayo sa apartment. So mamaya maghanda na tayo kasi yung binili natin na pagkain na babaunin natin mamaya, i-prepare natin yun. Pero ngayon medyo maaga pa kaya muna tayo, mag-video muna tayo dito. So ito, isi-share ko na sa inyo yung sahod natin ngayong buwan na ito. So ito siya, umabot siya ng 157,807. So yun, Sana all. yun yung sahod natin sa buwan na ito. So kaltas na yun sa bahay, sa tubig, internet, tapos sa tax or ano ba yan, kaltas na yun. Kumbaga ito na yun lahat. So may mga overtime to, kasama yung mga overtime sa sahod na ito. So ayun, malaki siya, di ba? 157 kung sa Pilipinas to, nako. Mayaman ka na. Pero ano to kakonvert pa natin to ng peso. So siguro sa peso nasa ano to, 50 plus, mahigit ganyan. Kasi yung palitan ngayon nasa ano 0.38, 0.70. Yun yung palitan ngayon. Kaya siguro nakaltasan ko na to pang allowance. Kaltas allowance, tapos ayan. So para sa akin, malaki siya. Malaki yung sahod dito sa Japan. Sa mga nagtatanong kung bakit pa ako uuwi ng Pilipinas, malaki na yung sahod dito sa Japan. Para naman sa akin, buntis kasi yung asawa ko. And then, for almost 5 years na LDR kami, gusto ko naman ma-experience yung andyan lang kami ba. Kumbaga, gusto kong i-try or bakit di namin pwedeng subukan na magkasama kami doon, di ba? Tapos first first baby, so excited. And then ayaw ko din naman ma-experience ng anak ko na mag-isa. Kumbaga, hindi mag-isa. Kumbaga, ayaw kong ma-experience ng bata na wala yung mama niya, wala yung papa niya, ganun. Gusto ko buo yung pamilya. Kasi mahirap na-experience na namin yan dati nung kapatid ko. Na si mama nagtrabaho sa ibang lugar, and then kami lang maiwan sa bahay. Malungkot. So ayaw ko maranasan yun ng anak ko. Sayang yung income dito. Malaki yung income. Pero siguro kung makontento na lang tayo siguro sa buhay kung anong meron tayo sa Pilipinas. Although may bahay na din naman, kumbaga may bahay na, and then may mga ipon kahit konti lang, may naipon naman. So siguro enough na din siguro. Kumbaga for next plan na lang yun kung hindi talaga umano. So ganun naman yung buhay, continue lang tayo sa buhay, mangarap, tapos dasal, tiwala lang sa Panginoon kasi wala namang imposible sa Panginoon pag andyan yung Panginoon, di ba? Lumapit lang tayo, tapos samahan din natin ang sipag. Yun. So, yun yung mga desisyon ko na although sayang talaga, kahit ako nasasayangan ako sa kita dito sa Japan, kaya lang talaga malungkot yung buhay kung malayo sa pamilya, di ba? So at least tama na yung experience dito, na experience ko maging isang OFW, which is hindi siya madali. Kaya saludo ako sa mga OFW, mga kababayan natin na nagsisikap sa ibang bansa para itaguyod yung kanilang pamilya. Kinakaya yung lungkot, yung homesick, yung mga namimiss mo yung pamilya mo, yung gusto mong kumain ng mga nakasanayan nating pagkain, yung ganon, yung parang pag kailangan mo yung mga kailangan mo magulang mo, kailangan mo kapatid mo, hindi mo mapuntahan kasi nga nasa malayo ka, nasa ibang bansa ka. So yun, napakalungkot, kaya saludo ko sa inyo mga kababayan. Kaya ayan, so thankful din naman tayo na nabigyan tayo ng oportunidad na ma-experience yung mga ganitong buhay dito sa Japan. So dito din kasi sa Japan mga kababayan, kaya ganito kalaki yung sahod natin, malaki din gastos. Kung makikita niyo yung price ng bigas,
sobrang mahal. Yung mga bilihin dito sobrang mamahal. Kaya yung sahod mo aabot ng mga 100 pero yung gastos mo rin, imaginein mo 5 kilos na bigas, umabot na siya ng ng 3,000, 4,000 yung price, 'di ba? So halimbawa natin 100,000 yung sahod mo nga, gagastos ka ng ganun sa bigas, sa pagkain mo gagastos ka siguro kung ikaw lang mag-isa. Ako gumagastos lang ako dito ng ng 3 lapad, so 30,000 ganyan. So yun, hindi pa kasama yung mga gala-gala ha. Kung isasama pa yung mga gala-gala, siguro aabot pa yan kasama yung mga luho mo. So aabot pa yan ng mga 5 or 6. Pinaka max na yung 7, ganyan, depende yan. So kasi talagang maiengganyo ka pag gumala ka, maiengganyo ka kumain, ganyan. So mahirap. Mahirap budgetin. Kaya kung nandito ka sa Japan tapos maluho at saka magala ka, ay nako, good luck na lang talaga. So ayun, na-share ko na yung sahod ko sa inyo mga kababayan, no? Pero itong sahod na to, hindi to siya palagi. Hindi ganito lagi. Minsan bumababa, minsan naman tumataas. Depende sa overtime namin. So ayun. At hanggang dito na lang mga kababayan kasi magpe-prepare pa ako ng babaunin sa trabaho kasi may pasok pa ako ngayon. So maraming salamat mga kababayan sa inyong panunood at hanggang sa susunod po. Bye-bye!